So, ito na mga sir. Dala na natin siya. Hirap. Ako rin yung nag-drive papunta dito. Ako yung nagkarga. Pero salamat naman, tinulungan tayo na ilang mga tropa. So ito na. So nadala na natin yung IO dito. Ang gagawin muna natin for the moment is napag-desisyon na namin na before namin ilagay dito sa garahe, bago namin gawin is mabugahan muna ng konting tubig. So dito kasi malapit kasi yung tubig, kaya dito muna namin siya lalagyan. Dito muna namin siya lilinisin. Mahugasan lang muna ng konti para kapag ginawa namin hindi na masyado mahirap. Tsaka maganda kasi dito medyo mataas siya. So dahil medyo mataas, mabubugahan namin yung mga ilalim niya. So ang galing, no? Ganda pa rin yung pang ilalim niya. So yung mga paps, sa ngayon tutubigan ko muna, medyo malinis ng konti para mamaya maging okay na. Pagka ginawa natin, mas hindi na siya ganun kadumi. Okay? Mga boss, ito na, nalinis na natin siya. Medyo binuga lang natin ng konti. Nakakatuwa siya, boss. Nakakatuwa siya mga boss kasi ewan kung may kita mo ilalim. Tingnan mo, ang linis. Ang ganda ng pangilalim. Although yung mga dumi hindi pa masyado matanggal, pero ito tingnan mo. Oh, grabe. Talagang buong buo pa talaga yung loob niya. May konting kalawang, syempre, may konting signs ng rust, pero okay naman. Ayun na mga boss, paps, na ibaba na natin. Grabe, nahirapan tayo. Nagloko pa tong truck ng itong truck kanina. Pero sa awa ng Diyos, sa ating pagtsatsaga na ibaba naman siya. So, yung condition check lang niya. Waskag ang loob. Okay, pakita natin, no. Waskag ang loob niyan. Waskag ang loob niyan dahil actually ako nagtanggal nito. Tinanggal namin yan nung nakaraan nung nasa kabila pa yan kasi kailangan namin kasing aralin kung paano siya ayusin, no. Ngayon, normally kasi pagka ganitong mga GDI, dahil kahit na medyo luma-luma na ito, is may mga OBD na talaga to. So hinanap ko yung OBD port niya, onboard diagnostics. Talagang nahirapan kami. Iniisip ko baka nandito, wala, tapos nandito kasi nandito yung computer box niya eh. So nakita ko na may computer box siya, so sure na ako na meron siyang OBD port. So hinanap namin ng hinanap, at nung tinanggal ko dito, ayan siya. Ayan, oh. Ay nako, akala ko nung una talaga natakot ako kasi although tao naman namin ang mga nag-convert nito, ay sinaunang conversion to. Ngayon pa yung power window na niya nandun pa. Sinaunang conversion to, hindi nilipat yan. Tapos ito, natakot ako kasi baka mamaya, hindi ko naman alam, baka kasi pinutol nila or ano, hindi ko alam. Pero awa ng Diyos, mabuti naman at hindi niya pinutol, nariyan lang. So sa ngayon, ang unang gagawin muna natin ay check muna yung sasakyan. Napansin pa namin, hirap na hirap kami dito. Kita mo yung preno niya, no? Lusot. Talagang walang preno. So, dahan-dahan to. Dahan-dahan natin gagawin. Inanggap natin to kasi mahilig tayo mag-ayos ng sasakyan. Pangalawa, Mitsubishi. So, syempre, alam mo naman tayo, Mitsubishi #1. So sige mga pap, so siguro dito ko natatapusin yung video na to. Eto pa siya, oh. Ayan, ngayon yung tangke niya. So siguro sa next part papakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng tangke niya, kung bakit kami nag-decide bago pa to dalhin dito, nag-decide na kami na talagang ibababa namin yung tangke nito.
Pero all in all, ngayon na nilagay na natin siya dito, medyo nalinis natin ng bahagya. Surprised kami. Ang ganda ng katawan. Although siyempre, dahil luma na yung katawan niya, medyo hindi na ganun kakinis, pero di ba? Walang bangga. Walang bangga. May roof rail na, tapos mayroon pang spoiler. Walang bangga. Ito lang, kailangan lang natin i-convert to. Malilipat namin to sa kabila. Papakita ko sa inyo pag nilipat namin yan, hindi na halatang nilipat yan sa kabila, mga boss. So ayan. So gagawin natin to. Magiging matagal na trabaho to, mga boss, pero promise magiging worth it to. Enjoy natin gawin to kasi mahilig tayo sa sasakyan, tsaka Mitsubishi yan eh. Diba? So yun lang, mga boss. Salamat sa panonood. Sana subaybayan ninyo ang paghihirap po dito sa sasakyan na to. Thank you, bye bye.